OFW ka man o lokal na manggagawa, pare-pareho tayong may hangarin ng makaraos, makapag-ipon, at mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Pero paano kung kulang palagi ang kita? Baka diskarte lang sa budgeting ang kulang. Una, alamin ang totoong kita at gastos. Una sa lahat, dapat malinaw kung magkano ang pumapasok na kita at saan napupunta ang bawat sentimo. Gumamit ng notebook o budget tracker. Kapag aware ka sa galaw ng pera mo, mas madali mong makikita kung saan ka pwedeng magbawas. 2. Gamitin ang 50-30-20 rule. Kung gusto mo ng simpleng paraan ng paghahati ng kita, gamitin ang 50-30-20 rule. 50% para sa needs o pangunahing gastusin, 30% para sa wants o luho paminsan-minsan, at 20% para sa ipon o investments. 3. Gumawa ng ipon o emergency fund. Para sa mga OFW, laging may risk sa trabaho abroad. Para sa lokal na manggagawa, minsan hindi sigurado ang sweldo. Kaya mahalagang may emergency fund na kahit 3 to 6 months ng gastusin mo. 4. Huwag umasa sa utang. Kung kulang ang kita, iwasang gawing solusyon ng utang. Mas mainam na humanap ng extra income kaysa lumubog sa interes. Magtabi para sa kinabukasan. Mag-ipon para sa future, hindi lang para sa emergency. Kung may sobra, mag-invest sa maliit na negosyo, insurance o mutual funds. Yung diskarte sa budgeting ay hindi lang tungkol sa pagtipid, kundi sa pagiging matalino at disiplinado sa pera. Maging OFW ka man o local worker, kaya mong umasenso basta't may plano at diskarte. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa iba pang tips sa pagyaman.